Meron pong tinatawag na acute phase, no? Ito yung mild at nag-uumpisa pa lang, no? Halos yung iba, walang mararamdaman except parang tinatrangkaso. Parang pakiramdam mo, nanghihina. Yung iba, nagdadayariya, madalas pumunta ng CR. Nawalan ng ganang kumain, may low-grade temperature o fever, yung sinat-sinat lang, masakit ang kalamnan, masakit ang mga joints, di ba? Kadalasan, ganyan ang nararamdaman pag tatrangkasuhin. Yung iba, naduduwal ang pakiramdam, nasusuka, sumasakit ang sikmura, at nangangayayat sa mga isa-dalawang araw lang, no? Parang bumagsak ang timbang. Pag ito'y lumala, halimbawa, nandun na tayo sa nakalipas na yung mga isa-dalawang araw, no? At lumala ang kondisyon. Yan ang medyo dapat bigyan na ng pansin. Halimbawa, nagkakaroon ka na ng ihi na masyadong dark, parang tsaa. So, yung mga nagkaroon ng hepatitis, alam na nila itong sinasabi ko, no? Pag ihi nyo, parang tsaa na talagang very dark, masyadong matapang ang kulay. Pangalawa, madalas mahilo, nangihina, pakiramdam nyo parang lutang. Then, pag minalas-malas, sumabay pa yung pamamaga ng spleen, no? Andyan, dahil kadalasan namamaga naman ng spleen kung ang isang pasyente naman po ay nagkaroon ng hepatitis dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Sumasakit ang ulo, makati ang balat, tapos yung pinaka hindi nyo mamimiss, yung naninilaw. Kaya pag tinignan nyo yung balat, tingnan nyo yung mata, parang madilaw ka, no? Pati yung kuko, pag tinignan nyo, madilaw. At yung pagkadilaw na yan, dilaw ng padilaw yan, hanggang sa maging maximum, no? O yung pinakasukdulan na, pagkatapos unti-unti na mabawasan yung pagdilaw, ibig sabihin naman nun, nakaka-recover na yung pasyente. Pati yung kulay ng ihi, pag dati ito'y dark na parang tsaang masyadong matapang, at pagkalipas lang ng mga 5 araw, 7 araw, ito'y pabawas ang pagka-dark ng kulay, ibig sabihin na nun, pa-recovery ka na. Yun na yung pagaling na yung pasyente. So, malaga na kung kayo po ay may hepatitis, masiguro lang ninyo na kung ito'y Hepa A o Hepa B. Dahil sa pamamagitan ng blood test, magkakaroon ng idea ang doktor at ang pasyente kung ito ay Hepa A. Kung ito'y Hepa A, dapat po yung mga kutsara, yan, dapat pwede nyong hiwalayan. Yung kutsara, dahil nakukuha po yan sa mga contamination ng pagkain sa inumin. Pero kung ito naman ay Hepa B, kadalasan naman yan sexually transmitted, nasalinan ka ng dugo ng pasyente may Hepa B, yung mga homosexual na ang practice po ay anal sex, yan po ay napakataas ng tsansa na magkaroon ng hepatitis B. So, ano mga dapat gawin, no? Unang-una, pag pinag-usapan natin ng treatment o gamutan, sa Hepa A, wala tayong problema. Yung hepatitis A po, pag ito ay kumpirmado na hepatitis A, mas kinawag yung gamutin, hayaan lang. Kusang gagaling yan, pagkalipas ng mga iba, 2 weeks, yung iba, 2 months, no? Pero kusa yan na gumagaling. So, hindi ginagamot ang Hepa A. So, ang Hepa B, kadalasan naman matinding rest, kailangan pahinga. At kailangan yung pagkain ay nasa ayos, kailangan yung mga pagkain, yung mga high protein, saka carbohydrates. Kaya naalala ko, nung kami estudyante, sinasabi ng mga teacher namin, pag ang pasyente nyo ay may hepatitis, hydrates, pati candy, ibabad sa bibig, nakakatulong yan. Kasi importante po yun para nagbibigay ng dagdag na parang proteksyon o energy sa inyong liver para makarecover. Yan, so pwede magbabad ng candy, matamis. Ha? Kaso, pag diabetic naman, tapos may hepatitis, hindi naman pwede. So, kailangan sumangguni kayo sa doktor. Okay. Minsan, ang Hepa B ay maaaring payuhan ng doktor, lalo na kung ito'y nag-uumpisa pa lang, na binibigyan ng mga antiviral medicine, no? Antiviral medicine. Hindi po antibiotics. Kaya mali po yung iba sa inyo na nagpapayo ng antibiotics sa mga may hepatitis. Kasi ang binibigay po dyan, antiviral or antivirus, at ang isang halimbawa dyan, yung mga interferon. Yun nga lang, medyo may kamahalan yan. Bahala na po yung doktor nyo ang magreseta niyan.
Ang Hepa C, halos ganun din, kapareho ng Hepa B, no? Dahil pareho po ito na nakukuha po sa sexual, sa blood transfusion. So yung prevention o yung treatment ay halos pareho din po ang ginagawa. Ngayon, ang madaling gawin dito ay hindi yung paggamot sa hepatitis. Ang mas madaling gawin ay yung prevention. So, paano po natin maiwasan ang pagkakaroon ng hepatitis? Yan ang mahalagang pag-usapan. So, number 1, doon po sa Hepa A, how to prevent hepatitis A? Maghugas ng kamay, hugasan maigi, gumamit ng sabon, at kung ano man kailangan pang gumamit ng alcohol, mas maganda pagkatapos yung manggaling sa kubeta. Yan, number 1 yan. Number 2, kailangan pagkakain kayo ng mga pagkain, siguruhin nyo na yung naghanda ay hinanda yan ng may proper sanitation, proper hygiene. Kaya nga mahalaga nga yung mga restaurant meron dapat sanitary permit, di ho ba? Yan nga ang purpose niyan. Isa na po sa gusto maiwasan ng pagbibigay ng mga sanitary permit sa mga restaurant ay makaiwas sa pagkalat ng hepatitis. Hepa A ang pinag-uusapan natin pagdating sa mga pagkain. Next yun na pag-iinom kayo ng tubig ay wag sana yung mga tinimpla lang dyan. Minsan ho, nandito ako sa may bandang Padre Paura. Kasi po yung aking clinic dyan po sa may Paco. Pag ako'y papunta rito, minsan dumadaan ako sa may Paura. At dun sa kanto ng TAP, saka ng Paura, Padre Paura, may nakita po akong isang kariton. Traffic po at naghihintay din ako ng signal light na mag-go. So habang naka-standby ako doon, naobserbahan ko lang yung paligid. Napansin ko meron ho isa doon kariton na nagtitinda ng mga palamig-palamig. At napansin ko iba-ibang kulay. May kulay orange, may kulay green, mayroong kulay parang gatas, ganon. So nagtataka ako, ba't parang walang nagbabantay doon sa kariton? Yung pala, nagkakaskas o nagcha-chop ng yelo o nag-ice pick ng yelo, hindi pala chop, no, nag-ice pick ng yelo, yung tindero. At nagulat ako, yung yelo po na isang bloke, nandun lang po sa bangketa. Pagkatapos, nung inoobserbahan ko pag chop niya po ng halos kalahating bloke ng maliit na, na yelo, binabad niya sa isang, ano ba tawag doon? Timba. Isang timba na may tubig. Binabad niya, diretso pinasok niya doon sa may container kung saan siya nagsandok at hinahalo-halo niya po ng asukal at kung ano pang hinalo niya. Iniisip ko lang, ang laki po ng tsansa na kung di hepatitis ang magkaroon ng isang umiinom doon, ay baka magkaroon ng mga acute gastroenteritis. Yan po ay infection naman sa sikmura. Kaya ho, ingat lang ho tayo. Hindi naman ho sa sinisiraan natin yung mga nagtitinda dahil malinis na na trabaho yan, no? At marangal. Pero po sana, isipin din natin kung yung ating customer magkaroon naman ng sakit, baka naman later on machismis na huwag kang bibili dyan ng sago at gulaman at magkakaroon ka ng hepatitis. Kayo rin po mapeperwisyo. Okay? So, yung mga nagtitinda po, siyempre gusto natin yung malinis din. Isipin natin na tayo din ay posibleng magkasakit, di ba? Isipin natin. So, pag inom po kayo ng mga ganyan, make sure na lang na malinis ang source. Dahil yan ang isa sa dahilan. Yung kumakain ng mga kwek-kwek, yung mga one-day-old chick, nakita ko po paano hinahalo yung itlog dun sa yung itlog na parang po ano ba yon, parang balot yata yun na hindi nagmatured, no? Aba, hinahalo dun sa parang arena na kulay orange, kamay ang ginamit. Iniikot-ikot ng gano'n. Nako, baka naman pag minalas-malas tayo, baka makatang kili-kili nung naghahanda na yan, baka kumamot pa sa kili-kili o kaya sa puwet yan, baka ibilog-bilog niya sa kanyang kamay pa yung kwek-kwek na yan, o yung kung anong itlog yan, no? One-day-old chick, no? Naku, ingat po kayo. So, sa pagkain naman ng mga raw vegetables, make sure naman na malinis din. Kasi ang ating kaugalian, no, karamihan pa rin, no, ng practice, yung dumudumi at linalagay sa supot at tinatapon sa ilog. Kung palagi nyo naririnig na kumain tayo ng kangkong dahil ito'y maganda sa katawan, yung kangkong naman, pagpitas ninyo dun sa tubig na hindi mo alam,
meron palang katabing supot na lumulutang-lutang, yung pong dumi na yon ay pwede rin po mag-contaminate nung kangkong at magkaroon ka ng hepatitis. So wala po naghanda nung pagkain nyo. Nagkataon lang na lumulutang yung supot at nandun po yung katabi ng kangkong. Yaks! Ano ba yung pinag-uusapan ni Doc? Kakadiri naman. Wala tayong magagawa. May nag-request, hepatitis pag-usapan So, may mga vaccine for hepatitis A. So, ang suggestion ko po sa mga nakikinig, kung kayo po ay wala pang bakuna ng hepatitis A, magpabakuna na po kayo. Ganon din po ang hepatitis B. May mga bakuna na po ngayon. So, para sa akin, ang bakuna ay pareho lang po ng fire extinguisher. Kayo po ay bumibili ng fire extinguisher, pero ayaw nyo naman masunugan. Di ho ba? Ganon din po yung bakuna. Kayo'y nagpapaturok, nagpapabakuna ng tinatawag na hepatitis A or B vaccine, pero ayaw mo magkaroon ng hepatitis. So, ang tawag doon, prevention. Yan. Gusto nyo bang bumili ng fire extinguisher dahil masusunog bahay nyo? Diba? Gusto nyo bumili para meron kayong proteksyon. Ganon din po ang bakuna. So, Hepa B, paano maiwasan ng Hepa B? Siyempre, importante yung partner. Kailangan kausapin nyo yung partner nyo kung ito ay may Hepa B o kaya carrier. Dapat malaman natin yan para meron tayong tinatawag na practice ng safe sex. Yan. So, mga nakikinig na lola, wala naman kayong problema dahil karamihan ng lola daw nakikinig sa akin. May nagsabi lang po karamihan ng nakikinig na lola sa akin ay byuda. Yan. Yung mga lolo naman, kukunti na lang yung lolo na nakikinig sa atin na byudo. Kasi mas marami po ang byuda kaysa byudo. So, kung medyo may edad naman na hindi naman nagsasex na, safe na po tayo sa hepatitis B. Pagdating sa sex lang, kaso paano kung nasalinan ka naman ng dugo? At yung dugo na nakuha galing po sa may hepatitis, pwede ka rin magkaroon. Di ba? Yung mga needles, yung mga bata-bata, wag nang gumamit ng mga needles na alam nyo na pwedeng nagamit sa hepatitis tapos natusok sa inyo, yung mga tattoo, acupuncture, yung mga ganyan, ingat kayo. Sa ngayon po, bihira na po yung mga dentista na pinapakuluan lang yung mga panturok nila, no? Yung mga karayom, no? Yung mga syringe ngayon, bihira na po yung pinakukuluan. Usually, disposable na. Pero, yung mga nakikinig ngayon, nung bata kayo, di ba, kung magpapabunot kayo ng ngipin at tapos lalagyan kayo anesthesia, mapapansin nyo, ginagamit ng doktor, di ba, yung mga bakal na, na ringkilya, kadalasan pinakukuluan lang yun. Ano pa? So, importante po yung paggamit din ng mga razor, yung mga pang-ahit, yung mga toothbrush, yung mga manicure instrument, yung mga nagpapamanicure, pedicure, nakakatakot din pala, no? Biro mo, nasundot yan sa isang tao may hepatitis B, nasundot din sa iyo. Naku, delikado rin. Mas maganda pa siguro yung sarili nyong gamit ang gagamitin. Yan. Sa Hepa C, pareho din po ang prevention. Since pareho po ang mode of transmission ng Hepa B at Hepa C, pareho din po ang mode of prevention, yung mga nabanggit ko sa Hepa B. So, ito mga pinag-uusapan po natin, kung tutusin nyo, baka konti lang ang interesado Napansin ko po kasi sa Facebook. Ako po sa Facebook, active po ako. Nagbibigay po ako ng mga lecture. Pag ang lecture ko po parang seryoso, hindi masyado napapansin. Meron po akong tinalakay sa Facebook tungkol sa Bell's palsy. Ito po yung tabingi yung muka. Trigeminal neuralgia. Ito po yung palaging masakit ang kaliwa o kanang bahagi ng muka dahil nagkaroon ng mga nerve problem. Halos hindi napapansin. Pero pagkalokohan, alam mo mga tao talaga, pagkalokohan, napapansin. Ako naman kulang sa pansin. Bakit ako kulang sa pansin? Dahil lahat ng pasyente pupunta sa klinik, puros ang daing nila, sa tingin ko, kakulangan ng kaalaman ang dahilan. Kung naturuan yung pasyente at talagang nabasa niya yung mga ganito, nakinig siya sa lecture kong hepatitis, ganun pala yun. Kailangan pala ganito, ganito. Di nakaiwas tayo. Di ba? So, kailangan natin napansinin. At yung mga sakit na yan ay mahalagang intindihin dahil minsan nasa huli ang pagsisisi. Ngayon, daanan natin yung toxic hepatitis.
Ito po mga lecture na mahalaga dahil marami pong nakikinig na mga senior na yung dahilan ng pagkakaroon ng hepatitis may kinalaman sa mga gamot na iniinom. Kaya pag-usapan natin itong toxic hepatitis. Mahalaga po ito. So ito, no, may mga text tayo dito, dami, no. Maraming salamat muna, no, sa mga nakikinig ngayon, no. Si Annalisa Arenas na nakikinig at nagustuhan niya yung ating topic. Lalong-lalo na daw, no, yung hepatitis na dulot ng pag-inom ng alak. Kasi yung kanyang kapatid, alam ko, tomador at kung ano-anong tinitira, lambanog, beer at kung ano, no, basta may espiritu, pwede. So yan, no, and happy listening kay Tita Luz Romero at si Tita Beting Padilla. Yan, salamat po. Ang mga senior citizen na po lahat yung mga binabati ko. Ay, biro lang po. So ito po, iduduktong ko lang po ito, no, habang meron pa tayong konting oras. Yung toxic hepatitis po, tulad ng sinabi ko kanina, karamihan ng mga senior citizen, pag nagkaroon ng problema sa liver at nagkaroon ng pamamaga or impeksyon, kadalasan ang dahilan yung tinatawag na toxic hepatitis. At ang toxic hepatitis ay ganun din, inflamasyon ng atay na may kinalaman sa reaction ng inyong atay sa mga substances o mga gamot. Mapa-alcohol, chemical, gamot, o even supplements. May mga supplements din na pag mali ang inom nyo, pwede rin humantong sa pagkakaroon ng problema sa atay, lalo na sa mga nagkakaedad. At ang epekto nito, minsan yung nainom mong gamot o nainom mong alak, maaaring pagkalipas lang ng ilang oras o ilang araw na na-expose ka dito sa mga toxin na tinatawag, ay makaramdam ka na ng kung ano-ano. At yung mga paninilaw, yan yung mga kadalasang unang-unang napapansin. Naninilaw, sumasakit yung kanang bahagi ng kanyang itaas ng tiyan. Yan yung kung saan nakalagay ang inyong, saan makikita ang inyong atay. So ano mga symptoms? Yung mga mild forms, no, yung mga mild na toxic hepatitis, wala ka naman mararamdaman. Usually sa pamamagitan ng liver test, no, o mga blood test. Nakikita ba, tumataas yung SGPT, yan ang kadalasang ginagawang basihan ng mga doktor. Pag tumaas yung enzyme na yan, sinasabing nahirapan yung atay. Yung iba, naninilaw kagad, yung iba, pati yung mata, naninilaw. Pangangati ng balat, halos hindi nawawala yan pag meron kang liver problem. Yung kawalan ng ganang kumain, pinagpapawisan ng matindi, at pag minalas-malas ka, pag talagang matindi ang epekto sa iyo ng toxic hepatitis, pwedeng maging comatose ang isang pasyente. So, hindi ho basta-basta yan. At ang kasamaan yan, yung mga over-the-counter na gamot, yung mga akala natin safe, mga pangkaraniwan na gamot, yung pang nagbibigay ng problema kadalasan sa mga nagkakaedad. Halimbawa dyan, yung mga pain reliever na nabibili naman natin over-the-counter. Yung mga acetaminophen, yung mga ganyan, no? Even yung paracetamol na safe, no? May mga matatanda na maaring mahinang-mahina na yung atay. Maski paracetamol lang po yan, dumadaan pa rin sa atay para ito ay ma-detoxify. Kung ang inyong liver ay mahina na, maski na paracetamol na sinasabing safe, ay pwedeng makapinsala sa isang tao. So yung mga over-the-counter na medication, wag basta-basta umiinom, lalo na pag kayo po'y may edad. Huwag kakalimutan yung aking sinasabi, importante po yan. So, ano yung mga kadalasan dahilan ng toxic hepatitis? Sa mga bata-bata, kadalasan toma. So, yung sobrang pag-inom ng alak, ayan, narinig natin madalas yung cirrhosis of the liver. Pag sinabing cirrhosis, para ka nang sinabihan na yan na yung wala na tayong magagawang tama sa atay mo. Okay? Yung mga malakas talaga uminom, umaga pa lang, markang demonyo kaagad. Pagdating ng hapon, markang demonyo pa rin. Pagdating ng gabi, markang demonyo. Ang susunod niyan, wala na. Makikita mo na rin demonyo, wala na marka. So, ingat po at wag naman sobra. Kaya nga sinasabi, pag uminom ng alak, drink moderately. Yan. Yung mga over-the-counter pain reliever, no? Ito, babanggitin lang natin mga posibleng mga generic name, no? Tulad ng ibuprofen, naproxen, mefenamic acid, yung mga diclofenac, yung mga ganyan, acetaminophen, even aspirin. Yan po ay medyo hinay-hinay lang sa pag-inom. Huwag naman panay-panay. Huwag niyong konting sakit, inom kaagad yung mga nabanggit ko. Sa mga prescriptions na gamot na kadalasan iniinom ng mga may edad,
Ayan na yung mga gamot sa cholesterol, yung mga atorvastatin, lovastatin, yung mga gamot sa cholesterol na familiar, basta may statin sa dulo, no? Simvastatin, pravastatin, fluvastatin, rosuvastatin, yung mga may statin sa dulo, bagamat mga gamot yan na kilala para sa cholesterol, pwede magbigay ng toxic hepatitis yan. Tanungin niyo po yung inyong doktor kung hindi po totoo yung sinasabi ko. Maski na itong si Dr. Ramil Mariano na nakikinig ngayon, kilalang internist po yan sa Morong Rizal. I'm sure siya mismo sasabihin niya na tama, yung mga gamot sa cholesterol medyo hinay-hinay, baka makasama sa atay. Yung mga herbal, mga food supplement, mga herbal supplement, di rin yan exempted sa mga side effect ng sa atay. Kaya nga yung mga supplements ninyo, make sure na talagang yan ay binigay ng doktor base sa tamang dosage ng pagbigay. Yung mga kadalasan yung mga halimbawa, mga supplement na iniinom, no, na pampapayat daw. Yung may mga sena na tinatawag, no, sena concentrate. Yan ang epekto po niyan, nag-LBM ka, so papayat ka. Pero sa pangmatagalan na gamit, nakakasira po yan ng liver. Okay? Mga industrial chemicals, halimbawa, kung kayo po exposed sa mga chemicals na mga panlinis, halimbawa, mga fertilizer, mga ganyan, pwedeng pati po yung fume o yung pag-amoy, yung sa paglanghap, ay pwede rin po makasama sa inyo. Minsan, ang liver injury, nakukuha din po sa balat yan. Topical po, nakukuha sa balat. So, exposure sa balat na dali atay nyo, hindi ka naman kumakain, aba, nangyayari po yun. So, mga risk factors. So, ano ba mga risk factors? So, ano ba yung mga factors na nagpapataas ng chance na magkaroon ka ng toxic hepatitis? Number 1, yung edad. Siyempre po, mas may edad, medyo mas mag-ingat. Pangalawa, yung maraming iniinom na gamot. Kung kayo po ay may gamot sa high blood, diabetes, arthritis, gamot na kung ano-ano, depende sa mga gamot na iniinom nyo, pwedeng mas mataas din ang tsansa na magkaroon ka ng toxic hepatitis. Ang pagiging babae, nalaman na mas mataas ang tsansa ng toxic hepatitis sa mga kababaihan, lalo na pag lumampas ng edad na 60 years old. Kung ano man dahilan, hindi pa yan well explained. Then kung meron kayong mga depekto sa inyong lahi, yung genes nyo, yung mismong liver nyo, pinanganak ka na medyo mahina yung atay nyo compare mo sa ibang tao. Nangyayari po yun. Halimbawa, nagkaroon ka ng emphysema, hindi ka naman naninigarilyo dahil nalaman na meron kang genetic defect sa iyong baga. So yan yung mga kadalasan na tinatawag nating risk factors sa pagkakaroon ng toxic hepatitis. Complication. Ano yung complication? Well, pag bigla na lang hindi na nag-function ang inyong liver, talagang malaking problema yan. Andyan na yung lumalaki yung tiyan, nagkakaroon ng ascites, nagkakaroon ng tubig sa tiyan. Nandyan na po yung palaging hilo, palaging wala sa sarili. Minsan, pati pag-iisip niya, nagbabago. So, kailangan po na lahat ng mga nakikinig na meron pong problema sa atay, nag-umpisa man yan o hindi pa naman, dapat ho palaging pangalagaan ang inyong atay. Sa pag-iwas, sa pagkain ng mga bawal, mga pagkain ng mga dilata, wag naman masyado. Pagkain ng mga may food coloring, iwasan kung maaari. Yung mga pagkain na processed food, iwasan din. Iwasan din po yung sobrang alak, yung mga betchin, yung sobrang pagkain na maalat, lahat po yan ay pwede makahina ng inyong atay. At kung kayo naman po ay naninigarilyo, isa pa yan sa problema. Hindi lang po ang sigarilyo nakakasama sa baga, pati rin po sa atay, sa puso, pwede magka-cancer at kung ano-ano pa. Ay, malinaw po ba yung aking pinaliwanag ngayon araw?